Sinundo na nga ni Daddy sila kambal at pinapakita nga nilang dalawa sa akin yung mga star nga nila na nakuha. At syempre bago nga sila umuwi sa bahay, nagpabili na naman nga yan kay Daddy at nabudol na naman nga nila yung Daddy nila. Pero pagdating naman nila dito sa bahay, itong Kinder Joy na binili nga ni Daddy yung pinabubuksan nga nila. Pero sabi ko nga sa kanilang dalawa dyan na isa nga lang yung buksan at bukas naman nga yung isa. Itong mga anak ko nga din pag may mga pagkain nga sila gusto nga ubusin ng isang araw lang. Kaya nagluto na nga din ako ng uulamin namin yan at para makakain na nga din sila ng kanin. Marami nga ding nakakain yung kambal pag may sabaw nga yung niluluto kong ulam, kaya itong sinigang na nga lang yung niluto ko. Nagpabili na nga din ako niyan kay Daddy ng kangkong at kamatis at pwede niya namang daanan nga yung nagtitinda niyan malapit sa school nila kambal. Habang inaantay ko ngang maluto yung ulam, hinugasan ko na nga din tong lagayan ng condiments na binili ko nga sa Shopee. Nakita ko nga lang to sa lugawan ni Mama, kaya sabi ko nga kay Mama na bibili nga din ako at maganda pala. Nung nakaluto na nga ako ng ulam, niyayaya ko na nga si Daddy kumain pero may meeting pa daw siya. Kaya umupo na nga lang ako dito sa gilid habang inaantay ko nga matapos yung meeting ni Daddy at pinagmamasdan ko nga sila kambal. Diyos ko mga mare, nagkakalat na naman nga yung dalawa at pinirapiraso na nga nila yung tissue at gagawin nga daw nilang ulap yan. Napapailing na nga lang ako sa kanila at ako na naman nga ang magliligpit niyan. At dahil naupo na naman nga ako at tinatamad na nga akong tumayo, kaya sabi ko nga kay Daddy na maghain na nga siya. Tapos na nga daw yung meeting nila, kaya sabi ko nga sa kanya na maghain na nga siya at ako na nga lang ang magliligpit. Medyo matagal na nga din akong hindi nakapagluto ng sinigang, kaya sabi ko nga kay Daddy na ito na nga lang yung uulamin namin. Nauna na nga din kaming kumain ng tanghalian yan at hindi na nga din namin inantay si Kuya King. 2:00 pa nga din kasi yung uwi ni Kuya King galing school at pag inantay pa nga namin siya anong oras na nga kami makakakain yan. Nagbabaon naman siya ng kanin at ulam sa school, pero pag umuwi nga siya dito sa bahay pinapakain nga namin siya ulit. Ang dami ngang nakain nila kambal dyan at tumihirit pa nga yan ng sabaw. Gusto nga ding magpakuha ni Zion ng mangkok at lalagyan niya nga daw ng sabaw. Pero sabi nga ni Zia na siya na nga lang ang magsusubo kay Zion at magkasundo nga sila ngayon. Pagkatapos nga namin kumain, dumating na nga din si Kuya, kaya sabi ko nga sa kanya na kumain na nga siya. Inayos ko na nga din yung cover nitong car seat na binili namin, kaya sabi ko nga kay Daddy na ibaba na nga namin at ilagay na nga namin sa sasakyan. Pupunta nga din kami niyan sa palengke at wala na nga din kaming bigas, kaya sabi ko nga kay Daddy na isabay na nga namin para lumuwag na nga din dito sa bahay. Inayos na nga ni Daddy yung car seat nila kambal at pinaandar ko na nga din tong sasakyan at madala nga lang din namin tong nagagamit. Kinuha na nga din ni Daddy yung cover ng sasakyan yan para malabhan nga at amoy nga daw ihi ng pusa. Pinapapasok ko nga din tong kambal para matry nga nila yung car seat nila, pero ayaw nga daw nila at masusuka nga daw sila. Nilagay na nga lang muna ni Daddy yung cover dito sa gilid at babalikan niya na nga lang daw mamaya pag uwi nga namin. Kaya naglakad na nga lang kami niyan papunta sa palengke at malapit lang din naman to sa amin. Daan nga namin kila ate, nakita ko nga si Shotty at inaantay pala niya tong mama niya. Sinamahan nga ni ating magpagupit si Kuya Gabi niyan at nadaanan nga din namin sila. Pagkatapos nga naming magmaritas saglit, dumiretso na nga kami ng palengke at baka mapagsarhan pa nga kami ng bibilhan nga namin ng bigas. Pero inuna nga muna namin yung mga bibilhin nga na idadagdag na ulam sa rep at para hindi na nga daw si Daddy lalabas. Bumili na nga din si Daddy niya ng okra at paborito niya nga din to. Nakita nga din itong asawa ko na mura nga ngayon yung sibuyas, kaya bumili na nga din siya at pinapapak niya nga yan sa gabi. Mura nga lang din ngayon yung patatas, kaya pinabili ko na nga din si Daddy at paborito nga ni Kuya King yan. Bago nga din kami mapagsarhan itong tindahan ng bigas, bumili na nga din kami niya ng 25 kilos at nilagay na nga lang din namin sa gilid. Bumili na nga din si Daddy ng mantika at harina dito at ito nga yung hindi namin pwedeng makalimutan at madalas nga din namin ginagamit yan. Binilhan ko na nga din sila kambal ng hipon yan at paborito nga nila to. Pagkatapos nga naming bumili ng hipon, uuwi na nga sana kami pero nagyayaya pa nga si kambal kumain ng lugaw. Hindi na nga din namin sinama si Kuya King yan at natutulog nga siya, kaya hindi na nga din namin siya ginising. Malakas nga kumain tong mga kambal pero hindi nga sila tabain at sobrang lilikot nga din. Pagkatapos ko nga kumain, sabi ko nga kay Daddy na bibili nga lang ako ng mas at wala na nga din kaming mas sa bahay. Uuwi na nga kami niyan at mag-tricycle na nga lang daw kami, sabi ni Daddy, at mabigat nga daw yung dala nga niyang bigas. Tuwang-tuwa nga yung mga kambal nung nag-tricycle kami at akala nga siguro nila ay malayo nga yung biyahe namin. Dating nga namin sa bahay, pinaliguan na nga namin sila at nagpagawa na nga siya kay Daddy nito. Pagkatapos nga niyang kumain, magpapatimpla pa yan sa Daddy niya ng gatas. Kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood.